humigit kumulang sa 70% ng ibabaw ng mundo ay natatakpan ng katubigan. At ito ay higit na mas malawak kumpara sa ating tinitirhan. Sa mahabang panahon, karamihan ng buhay sa ilalim ng karagatan ay nananatiling nakabalot ng misteryo at hindi pa natutuklas o nasusuri. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, nagiging mas madali na ang pagsusuri upang malaman at maunawaan ang mga kahangahangang buhay sa ilalim ng dagat. Sa pagtutulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng Philippine Space Agency o PhilSA ay may layunin na makagawa ng isang nationwide benthic habitat map na nakatutulong sa mainam na pangangalaga ng ating mga yamang dagat. Isang detalyadong mapa na magpapakita ng mga coral reefs o bahura, seagrass beds, buhangin at mudflats sa buong bansa. At kailangan namin ang tulong nyo para magawa ang mapa na ito. Bago magsimula ang fieldwork, mahalaga ang tamang kaalaman tungkol sa lugar. Ang kapaligiran kung saan likas na naninirahan ang iba't ibang uri ng hayop at halamang pangdagat ay tinatawag na benthic habitat. Bago natin mapangalagaan ang ating coral reefs, ang ating seagrass beds, ang ating mangrove, kailangan natin malaman dalawang bagay. Nasaan sila, kailangan din natin malaman kung anong kondisyon nila. So, basic doon ang pagkaroon ng isang mapa para alam natin kung ilang bayan, halimbawa, ang nasasakop ng isang coral reef, saan sila malusog, saan sila nasisimula ng masira. So, basic ang mapping doon. Isa sa paraan ng pagmapping ay ang aerial drone imaging. Bago isagawa ang survey, ito ang mga kailangan ikonsidera sa lugar o area ng pagpapalipad ng drone. Malinaw ang tubig, iwasan ang panahon ng pamumulaklak ng phytoplankton, iwasan din ang pagkatapos ng malakas na pag-ulan na maaaring maghatid ng mga sediment load sa katubigan malapit sa baybay. Ang inirerekomendang oras para sa fieldwork gamit ang drone ay sa pagitan ng 8 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga at 2 o'clock hanggang 4 o'clock ng hapon. Para sa aerial drone imaging flight plan, ito ang mga sinusunod na parametro na dapat obserbahan. Ang target na altitude o taas ng paglipad ay hindi dapat lumampas sa 50 metro sa ibabaw ng dagat. Ang pagpapalipad ay dapat may minimum na 80% overlap ratio sa magkabilang harap at gilid. Para sa configuration ng camera, iset up ang camera para magkaroon ng JPEG file format na may pinakamataas na available na resolution. Kapag nagsimula ng lumipad ang drone, masusing subaybayan ng drone at ang daraanan nito. At siguruhing walang anumang sagabal. Para naman sa angkop na fieldwork setup para sa mga malalim na katubigan na may lalim mula sa 3 hanggang 10 metro, gamitan ito ng underwater action camera at echo sounder. Ang echo sounder at camera na nasa pole ay dapat na nakaposisyon ng patayo sa sahig ng dagat. Para sa karagdagang datos, maaari kang gumawa ng survey sa pamamagitan ng diving o snorkeling gamit ang underwater action camera at handheld GPS device. Mahalaga ang bawat obserbasyon upang matiyak natin kung eksakto ang ating mapa. Kung kaya't importante na malaman natin kung saan sila matatagpuan upang mainam na maprotektahan ang ating dagat, kabuhayan at kalikasan. Samahan niyo kami sa pagmamapa Upang maingatan natin ang ating yamang dagat.